Pirmanan mo na iyan, Marisol. Huwag mo nang hintayin na pati ang dangal ng pamilya Monteverde ay madamay sa kapabayaan mo. You're his wife, it's your duty to protect his name. Ang boses ni Doña Aurora ay tila isang malamig na talim na humiwa sa katahimikan ng silid. Walang bahid ng pag-aalinlangan, walang bakas ng awa. Ang mga mata ng matanda na kasing tigas ng mga brilyanteng suot nito ay nakatuon lamang sa puting papel na nakapatong sa mesa, isang dokumentong wawasak sa buhay ng babaeng nasa harap niya. Sa tapat ng marangyang hapag dahan-dahang ibinaba ni Marisol ang hawak niyang isang pares ng maliliit na sapatos na kulay asul. Ito sana ang sorpresa niya para kay Andre sa kanilang 3 anibersaryo. Isang munting simbolo ng buhay na nabubuo sa kanyang sinapupunan, isang pangarap na 6 na buwan na niyang pinangangalagaan. Ang hapagkainan ay puno ng mga paboritong putahe ni Andre, may mga kandilang dahan-dahang nauubos ang mitsa at ang bango ng mga sariwang rosas na tila naging amoy ng isang burol. Tumingin si Marisol sa kanyang asawa. Si Andre, ang lalaking sinumpaan niyang makakasama sa hirap at ginhawa, ay nakayuko lamang. Hindi nito magawang salubungin ang kanyang tingin. Ang mga kamay nito ay nanginginig habang pinaglalaruan ang baso ng alak, ang parehong mga kamay na noong isang gabi lang ay humahaplos sa kanyang tiyan at nangangako ng isang masayang kinabukasan. Andre, bulong ni Marisol. Ang kanyang boses ay tila isang marupok na sinulid na malapit ng maputol. Magkasama tayong bumuo ng mga pangarap. Di ba sabi mo hinding-hindi mo ako pababayaan? Bakit kailangan kong akuin ang kasalanang ikaw ang gumawa? Honey, please. Understand me, sa wakas ay nagsalita si Andre, ngunit ang kanyang tinig ay puno ng duwag na pagsusumamo. Ito lang ang paraan. Kapag ako ang nakulong, mawawala ang lahat sa atin. Ang kumpanya, ang reputasyon, pati ang kinabukasan ng anak natin. Pero ikaw, the foundation is under your name. Pwedeng sabihing, nagkaroon lang ng accounting error. Mom will handle the lawyers. Saglit lang ito, Marisol. I promise babawi ako. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Marisol. Ang bawat salita ni Andre ay tila mga lason na unti-unting pumapatay sa bawat alaala ng kanilang pag-ibig. Naramdaman niya ang isang malakas na sipa mula sa loob ng kanyang tiyan, tila nagrereklamo ang sanggol sa kawalang katarungang nangyayari sa harap nila. Ang kanyang lalamunan ay nanunuyo at may isang malaking bara na tila hindi niya malunok. Ang hangin sa loob ng mansyong iyon, na dati ay simbolo ng karangyaan, ay biglang naging masikip at nakakasulasok. Ramdam niya ang bawat tibok ng kanyang puso, mabigat, mabagal at puno ng pait. Ang kanyang mga daliri na dati ay bihasa sa pagpinta ng mga makukulay na larawan, ay dahan-dahang lumapit sa ballpen, na tila gawa sa mabigat na tingga. Huwag kang mag-inarte, Marisol, dagdag ni Doña Aurora habang inaayos ang kanyang mamahaling belo. Isipin mo ang tatay mo. Isang tawag ko lang, alam mo kung anong pwedeng mangyari sa kanya sa probinsya. Utang niyo sa amin ang lahat ng meron kayo ngayon. Pirma lang yan, isang pirma para sa kaligtasan ng lahat. Sa gitna ng malawak na silid, narinig ang tunog ng ballpen na tumama sa sahig nang hindi sinasadyang mabitawan ito ni Marisol. Ang tunog na iyon ay tila isang malakas na hudyat ng pagbagsak ng kanyang mundo. Walang luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata dahil ang sakit na nararamdaman niya ay masyadong malalim para sa mga mababaw na patak ng tubig. Ang kanyang kaluluwa ay tila isang basong dahan-dahang nagkakalamat hanggang sa maging pino itong mga bubog. Dahan-dahan niyang kinuha ang panulat. Ang bawat paggalaw ng kanyang kamay ay tila isang sayaw ng kamatayan para sa kanyang sariling dangal. Habang ang dulo ng ballpen ay dahan-dahang lumalapit sa papel, isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Kasing pait ng apdo na nananalatay sa kanyang pagkatao. Hanggang kailan mo kayang ubusin ang sarili mo para sa mga taong ang tingin sa iyo ay isa lamang kasangkapan? Isang mabilis na pagpirma, isang desisyong gawa sa sakripisyo, ngunit binalot ng isang lihim na puot na ngayon lang nagsisimulang mag-alab. Tumingin si Marisol kay Doña Aurora at sa unang pagkakataon, ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang malamig na ningas. Tapos na saad niya. Ang kanyang boses ay wala ng emotion, kasing lamig ng semento sa labas ng mansyon. Tumayo si Marisol, iniwan ang pagkain, ang mga kandila at ang mga pangarap na ngayon ay abo na lamang. Habang naglalakad siya palayo, naramdaman niya ang isang kakaibang bigat sa kanyang bulsa, ang maliit na USB na kanina lang ay palihim niyang nakuha mula sa drawer ni Andre sa gitna ng kanilang pagtatalo.
Hindi nila alam ang pirmang iyon ay hindi ang dulo. Ito ang simula ng isang bagyo na wawasak sa tore ng mga Monteverde. Ang sikat ng araw na pumasok sa bintana ng silid ay tila walang dalang init para sa nanlalamig na katawan ni Marisol. Kagabi ang kanyang pirma ay nagsilbing hatol sa kanyang kalayaan, ngunit ngayong umaga ang mansyon ng mga Monteverde ay tila isang malaking entablado kung saan lahat ay nagbibihis para sa isang palabas. Habang hinihimas ang kanyang tiyan naramdaman ni Marisol ang bawat pintig ng pagod. Ang bawat hakbang niya patungo sa kusina ay tila may kasamang kadena. Sa ilalim ng utos ni Doña Aurora, ang mga katulong na dati ay yumuyukod sa kanya ay tila may mga matang mapanghusga na ngayon. Wala na ang mga masasarap na almusal na inihahanda para sa Senyora Marisol. Sa halip isang mangkok ng malamig na lugaw at isang baso ng tubig ang naghihintay sa dulo ng mahabang lamesa. Marisol, bilisan mo ang pagkilos dyan. May mga bisita ako mula sa foundation at ang press ay darating din para sa isang maikling interview, utos ni Doña Aurora habang pababa ng hagdan. Ang suot nitong ternong kulay perlas ay tila sumisimbolo sa kadalisayan isang kabaligtaran ng itim na budhing itinatago nito. Isuot mo ang lumang uniforme ni Yaya Rosa. Ayokong makita ka ng media na mukhang biktima. Magpanggap kang katulong sa kusina kung ayaw mong mahalata ang presensya mo. Pero mama, masama po ang pakiramdam ko, mahinang sagot ni Marisol. Ang kanyang likod ay kumakabit sa sakit at ang kanyang paningin ay paminsan-minsang nagdidilim. Wala akong pakialam. You signed the papers, Marisol. You are now a liability to this family. Matuto kang magbayad ng utang na loob sa pamamagitan ng pananahimik at pagsunod. Ang boses ng matanda ay walang bahid ng pag-aalinlangan. Tumingin ito kay Andre na noon ay nagbabasa ng dyaryo, tila walang naririnig. Andre, ayusin mo ang sarili mo. Huwag kang magmukhang guilty sa harap ng mga camera. Sa loob ng garden ng mansyon nagsimula ang sarswela. Nakita ni Marisol mula sa bintana ng kusina kung paano ngumiti si Doña Aurora sa harap ng mga reporter. Ang boses nito ay puno ng tamis habang ibinibida ang mga proyekto para sa mahihirap. Ang bawat salita ay tila isang malaking kasinungalingan na tinatanggap ng mundo bilang katotohanan. Samantala si Marisol ay nakatayo sa isang madilim na sulok, tinititigan ang kanyang asawa, nakasama sa mga larawan, tila isang perpektong pamilya na walang itinatagong baho. Isang mainit na kamay ang pumatong sa balikat ni Marisol. Si Yaya Rosa iyon ang matandang katulong na lihim na nagmamalasakit sa kanya. Heto Ija, uminom ka muna ng gatas. Huwag mong hayaang magutom ang bata dahil sa galit mo, bulong ng matanda. Ang munting malasakit na ito ay tila isang patak ng tubig sa gitna ng tuyot na disyerto. Salamat, Yaya. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko ito kakayanin. Sagot ni Marisol, habang pinipigilan ang pagpihit ng kanyang mga luha. Magtiis ka, Marisol. Ang katotohanan ay tila isang binhi. Kahit ibaon mo ito sa ilalim ng lupa, darating ang araw na sisibol din ito patungo sa liwanag. Makahulugang saad ni Yaya Rosa bago mabilis na lumayo dahil sa takot na makita sila ni Doña Aurora. Nang magkaroon ng pagkakataon, mabilis na pumasok si Marisol sa kanyang silid at kinuha ang lumang cellphone na itinatago niya sa ilalim ng kutsyon. Isa lang ang nasa isip niya, si Attorney Luis Santos. Si Luis ay hindi lamang abogado ng pamilya, kundi isang kaibigan na itinuring niyang kapatid sa loob ng maraming taon. Luis, kailangan kitang makausap. May hawak akong ebidensya laban sa kanila. I signed the documents but I found something else. Bulong ni Marisol sa telepono, ang kanyang puso ay tila nakikipagkarera sa kaba. Marisol, be careful. Masyadong mapanganib ang ginagawa mo. Magkita tayo sa simbahan bukas pagkatapos ng misa ng 8:00. Huwag kang magdadala ng kahit ano na pwedeng makakuha ng atensyon nila, sagot ni Luis sa kabilang linya. Ang boses nito ay puno ng pag-aalala na nagbigay ng kaunting kumpiyansa kay Marisol. Ngunit bago pa man maibaba ni Marisol ang telepono, narinig niya ang mahinang tunog ng pinto na bumubukas. Mabilis niyang itinago ang cellphone sa loob ng kanyang maluwag na uniforme at pilit na nag-ayos ng sarili. Pumasok si Bianca, ang kanyang sister-in-law, na palaging may dalang inggit sa bawat sulyap. Ang mga labi nito ay may mapanuyang ngiti at ang mga mata ay tila mga agila na naghahanap ng biktima. Anong ginagawa mo rito, Marisol? Akala ko ba ay busy ka sa paghuhugas ng mga platong ginamit ng mga bisita ni Mom? Puna ni Bianca habang tinititigan ang mga kamay ni Marisol na bahagyang nanginginig. You look suspicious.
At bakit tila may itinatago ka sa loob ng damit mo? Wala akong itinatago, Bianca. Pagod lang ako. Sagot ni Marisol pilit na pinapatatag ang kanyang boses. Dahan-dahang lumapit si Bianca. Ang amoy ng mamahaling pabango nito ay tila nakakasakal para kay Marisol. Hindi pa man nakakaatras si Marisol biglang hinawakan ni Bianca ang kanyang braso ng mahigpit. Huwag mo akong lokohin. Kanina pa kita pinagmamasdan. I know you're up to something. Sa isang mabilis na paggalaw, pilit na kinapa ni Bianca ang bulsa ng uniforme ni Marisol. Isang maliit at itim na bagay, ang bahagyang sumilip ang recorder na ginagamit ni Marisol upang itala ang mga pag-uusap sa loob ng mansyon. Nanlaki ang mga mata ni Bianca habang ang kanyang labi ay unti-unting bumuo ng isang nakakatakot na ngiti. Isang recorder, so naglalaro ka pala ng spy dito sa loob ng bahay namin, tata. Hindi pa man nakakasagot si Marisol, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo sa loob ng silid na iyon. Ang bawat segundo ay tila isang patak ng asidong kumakain sa kanyang lakas. Ang recorder na hawak ni Bianca ay hindi lamang isang kagamitan. Ito ang kanyang tanging kalasag laban sa mga lobo sa loob ng mansyong iyon. Evidence, Marisol, really? Ang tawa ni Bianca ay maikli ngunit matalas tila gasgas ng kuko sa isang pisara. Akala mo ba ay makakalusot ka sa amin? You're just a desperate girl from the province na pilit isiniksik ang sarili sa isang pamilyang hinding-hindi ka tatanggapin. Ibalik mo sa akin yan, Bianca. Matigas na saad ni Marisol bagaman ang kanyang tuhod ay nanginginig sa takot. Wala kang alam sa pinagdadaanan ko. Alam ko na ikaw ay isang traitor sa Gota. Sagot ni Bianca habang tinititigan ang maliit na gadget. Pero alam mo, hindi ko muna ito ibibigay kay Mom. Gusto ko munang makita kung hanggang saan ang kaya mong gawin para mabawi ito. I want to see you crawl, Marisol. Ibinaling ni Bianca ang kanyang atensyon sa isang baso ng gatas na nakapatong sa side table. Ang gatas na kanina lang ay inihanda ni Yaya Rosa para kay Marisol. Sa isang mabilis at palihim na pagkilos, habang nakatalikod si Marisol upang isara ang pinto, may kinuha si Bianca mula sa kanyang bulsa. Isang maliit na botelya ng gamot. Isang patak 2-3. Ang malinaw na likido ay dahan-dahang humalo sa puting gatas, tila isang lason na nagtatago sa ilalim ng kabutihan. Para sa baby mo, ani Bianca na may kasamang plastik ng ngiti. Kailangan mong lumakas, di ba uminom ka muna, at pag-iisipan ko kung kailan ko ibabalik ang laruan mo. Kinuha ni Marisol ang baso. Ang bango ng gatas ay tila may kakaibang amoy na humahalo rito isang amoy na tila gamot mapakla at matapang. Ang kanyang mother's instinct ay biglang nag-ingay sa loob ng kanyang isipan. Tila isang babala na nagmumula sa kanyang sinapupunan, isang malakas na sigaw na nagsasabing huwag itong ituloy. Sa gitna ng kabadahan-dahang hinaplos ni Marisol ang kanyang tiyan. Naalala niya ang kanyang ama si Don Fernando. Noong bata pa siya palaging sinasabi ng kanyang ama na ang kaluluwa ng isang tao ay makikita sa kanilang mga mata. At sa mga mata ni Bianca wala siyang nakitang anuman kundi ang madilim na pagnanais na makitang bumagsak siya. Tiningnan ni Marisol ang lumang litrato ng kanyang ama na nakasabit sa dingding. Ang mga mata nito ay tila nagbibigay sa kanya ng babala. Ang munting sapatos na asul na hawak niya kagabi ay tila naramdaman niyang muling bumibigat sa kanyang alaala. Hindi siya pwedeng magkamali. Hindi siya pwedeng maging kampante. Bakit hindi mo muna tikman, Ate Bianca, tanong ni Marisol. Habang dahan-dahang iniaabot ang baso pabalik sa bayaw. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may talim na hindi inaasahan ni Bianca. Sabi mo ay kailangan kong lumakas, pero mukhang ikaw ang mas nangangailangan nito. Masyado kasing mainit ang ulo mo sa akin, baka makatulong ito para kumalma ka. Natigilan si Bianca. Ang kanyang mapanuyang ngiti ay biglang naging isang tuwid na guhit. Ang takot ay sandaling dumaan sa kanyang mga mata bago ito napalitan ng puot. Ano bang sinasabi mo, ibinibigay ko na nga sa iyo, tatanggihan mo pa? Kung wala itong anuman, bakit tila natatakot kang hawakan ng baso? Hamon ni Marisol. Lumapit siya ng isang hakbang, ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso sa mga mata ni Bianca. Sa sandaling iyon, ang dynamics ng kapangyarihan sa loob ng silid ay nagbago. Tikman mo ito, Bianca. Patunayan mo sa akin na mali ang hinala ko. Ang tensyon sa pagitan ng dalawa ay tila isang kable na anumang sandali ay mapuputol. Ang hangin ay naging mabigat, at ang bawat hininga ay tila isang hamon. Hindi gumagalaw si Bianca, ang kanyang kamay ay nanginginig habang nakahawak pa rin sa recorder ni Marisol.
Sa gitna ng katahimikan, narinig ang mabibigat na yabag ni Doña Aurora mula sa labas ng pasilyo. Ang tunog ng kanyang mga takong sa sahig ay tila isang babala ng paparating na bagyo. Bianca Marisol, anong ginagawa ninyo rito? Ang boses ng matanda ay umalingaw-ngaw sa buong silid habang binubuksan nito ang pinto. Mabilis na itinago ni Bianca ang recorder sa likod ng kanyang damit, ngunit ang baso ng gatas ay nananatiling hawak ni Marisol, nakaturo sa kanyang mukha. Mom, si Marisol po, inaakusahan akong may nilagay sa gatas niya. Pagsusumbong ni Bianca ang kanyang boses ay biglang naging biktima isang mabilis na pagpapalit ng maskara. Tumingin si Doña Aurora kay Marisol, ang kanyang mga mata ay puno ng diskumpiyado. Marisol, masyado ka nang nagiging praning. Inumin mo iyan ngayon din sa harap namin o hinding-hindi mo na muling makikita ang liwanag ng araw sa labas ng mansyong ito. Utang na loob, Marisol. Iyan ang tanging dahilan kung bakit nakatuntong ka sa marangyang bahay na ito, at yan din ang dahilan kung bakit wala kang karapatang magduda sa pamilyang nagligtas sa inyo mula sa putikan. Ang tinig ni Doña Aurora ay parang hagupit ng latigo na tumatama sa hubad na likod ni Marisol. Habang nakatayo ang matanda sa gitna ng silid, ang bawat salita nito ay tila isang mabigat na kadena na pumupulupot sa leeg ng babaeng buntis. Ang utang na loob, isang konseptong itinanim sa isipan ni Marisol simula nang ikasal siya kay Andre, ang invisible na rehas na nagpapanatiling nakayuko sa kanya. Nanigas ang kamay ni Marisol na may hawak ng baso. Ang malamig na moist mula sa baso ng gatas ay humahalo sa kanyang malagkit na pawis. Tumingin siya kay Bianca na nakatayo sa likuran ni Doña Aurora, suot ang isang ngiting tagumpay, na tila isang demonyong naghihintay sa kanyang pagbagsak. Uminom ka na, Marisol. Pag-uulit ni Doña Aurora, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. O baka gusto mong ipaalala ko sa iyo kung paano namin binura ang mga utang ng ama mo noong malapit na siyang mabulok sa kahihiyan. Isang kumpas ko lang, Marisol, babalik kayo sa kangkungan. Bumalik ang gunita ni Marisol, 10 taon na ang nakalilipas. Naalala niya ang kanyang ama, si Don Fernando, na nakaluhod at umiiyak dahil sa isang maling paratang sa negosyo. Noon ang pamilya Monteverde ang dumating na parang mga anghel na tagapagligtas. Ang akala ni Marisol ay pag-ibig ang dahilan kung bakit siya kinuha ni Andre, ngunit ngayon ay malinaw na siya ay isang bayad pinsala, isang collateral. Ang bawat higop ng hanging pumapasok sa kanyang baga ay tila may kasamang alikabok ng nakaraan. Ang kanyang puso ay kumikirot, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa hapdi ng katotohanang ang kanyang buong buhay sa loob ng mansyong ito ay itinayo sa pundasyon ng isang utang na hindi kailanman mababayaran. Dahan-dahang itinaas ni Marisol ang baso. Ang gilid ng bubog ay tumama sa kanyang nanginginig na mga labi. Naramdaman niya ang kakaibang amoy ng gatas, isang mapakla, at matapang na amoy na tila sumisigaw ng panganib. Ang kanyang sanggol sa loob ay muling sumipa, nang malakas isang babala na tila tumatagos sa kanyang kaluluwa. Inumin mo na. Bulyaw ni Bianca, ang kanyang boses ay puno ng pagkainip. Pikit matang itinigil ni Marisol ang paghinga. Ngunit bago pa man dumaloy ang lason sa kanyang lalamunan, isang biglang pag-ikot ng paligid ang naramdaman niya. Ang mga mukha ni na Doña Aurora at Bianca ay tila naging malabong anino. Ang kanyang mga tuhod ay nawalan ng lakas, at sa isang iglap ang baso ay dulas na nahulog mula sa kanyang mga kamay. Ang tunog ng nabasag na bubog ay umaling-awngaw sa buong silid, kasunod ng pagtalsik ng puting likido sa mamahaling carpet. Kasabay nito ang pagbagsak ni Marisol sa sahig. Ang kanyang paningin ay unti-unting nilalamon ng dilim, ngunit bago siya tuluyang mawalan ng malay, narinig niya ang isang pabulong na usapan sa pagitan ng mag-ina. Sayang hindi niya nainom lahat. Bulong ni Bianca, ang tinig ay puno ng dismaya. Hayaan mo na, ang mahalaga ay makuha natin ang recorder na iyon, sagot ni Doña Aurora. Sa gitna ng kanyang pagkawala ng malay, ang diwa ni Marisol ay dinala sa isang lumang bodega ng kanyang alaala. Nakita niya ang kanyang ama na may hawak na isang dilaw na sobre, ang sobreng ibinigay sa kanya ni Doña Aurora noong araw ng kasal. Doon sa isang mabilis na pagkilat ng gunita, napagtanto ni Marisol ang isang bagay na matagal na niyang kinalimutan. Ang utang na loob na sinasabi nila ay isang malaking kasinungalingan. Ang pamilya Monteverde ang tunay na nagnakaw sa kanyang ama, at ang kasal nila ni Andre ay isang paraan lamang upang patahimikin ang katotohanan. Nagising si Marisol sa gitna ng gabi, ang katahimikan sa loob ng kanyang silid ay nakabibingi.
Ang kanyang katawan ay mabigat ngunit ang kanyang isipan ay malinaw na parang kristal. Wala na sa kanyang tabi ang kanyang recorder. Ninakaw na nila ang kanyang tanging ebidensya. Ngunit habang iginagala niya ang kanyang paningin, napansin niya ang isang maliit na piraso ng papel na nakasingit sa ilalim ng kanyang unan. Isang sulat na hindi galing sa sinumang kaaway. Dahan-dahan niyang kinuha ang papel at binasa ang nakasulat sa gitna ng madilim na silid. Ang utang ay binabayaran ngunit ang kasalanan ay pinagbabayaran. Hindi sila ang nagligtas sa ama mo, Marisol. Sila ang pumatay sa dangal niya. Mag-ingat ka kay Luis. Nanlamig ang buong pagkatao ni Marisol. Kung hindi si Luis ang kanyang kakampi, sino ang nag-iwan ng sulat na ito? At bakit tila ang bawat taong pinagkakatiwalaan niya ay may hawak na kutsilyo sa kanyang likuran? Ang tiwala ay tila isang napakanipis na sinulid. Kapag ito ay nalagot kahit anong buhol ang gawin mo, mananatili ang bakas ng pagkakasira. Habang nakatingin si Marisol sa maliit na papel na nakasingit sa ilalim ng kanyang unan, naramdaman niya ang malamig na hapdi ng pagdududa. Sino ang nagsasabi ng totoo, ang liham na hindi kilala ang sumulat o ang abogadong si Luis na tanging sandigan niya sa gitna ng madilim na mansyong ito? Kinaumagahan sa ilalim ng lilim ng lumang simbahan ng Quiapo, nagtagpo ang landas ni Marisol at Attorney Luis. Ang amoy ng insenso at ang mahinang bulong ng mga deboto ay nagsilbing tabing sa kanilang lihim na pag-uusap. Suot ni Marisol ang isang malapad na belo upang itago ang kanyang namumutlang mukha, habang si Luis ay nakaupo sa dulo ng isang mahabang bangko, ang kanyang mga mata ay matalas na nagmamasid sa paligid. Nakuha mo ba ang kailangan ko, Luis? Bulong ni Marisol. Ang kanyang boses ay nanginginig hindi lamang dahil sa kaba, kundi dahil sa bigat ng folder na itinatago niya sa loob ng kanyang bag. Narito ang lahat, Marisol. Ang mga original na bank records ng ama mo, bago pa man dumating ang mga Monteverde, sagot ni Luis, sabay abot ng isang makapal na sobrang kulay kape. Ipinapakita rito na ang pera ng tatay mo ay hindi nawala dahil sa maling negosyo, kundi palihim na inilipat sa isang dummy account na pagmamay-ari ni Doña Aurora. Pinagmukha nilang bangkarote ang tatay mo para lumabas silang tagapagligtas. Dahan-dahang hinaplos ni Marisol ang magaspang na papel sa loob ng sobre. Sa bawat dampi ng kanyang daliri, tila nararamdaman niya ang bawat patak ng pawis at luha ng kanyang ama na ninakaw ng pamilyang pinagsilbihan niya. Ang sakit ay tila isang matalim na karayom na tumatagos sa kanyang puso, isang katotohanang mas mapait pa sa kahit anong lason. Ito ang golden moment na matagal na niyang hinihintay, ang pagkakataong hawakan ang piraso ng katotohanan, ngunit kasabay nito ay ang pagkadurog ng huling hiblang respeto niya sa pangalang bitbit niya. Salamat, Luis. Ikaw lang ang pinagkakatiwalaan ko, sabi ni Marisol, ngunit ang kanyang isipan ay pilit na inaalala ang babalang natanggap niya sa papel. Mag-ingat ka kay Luis. Huwag kang mag-alala, Marisol, hindi kita pababayaan. Itatago ko ang mga ito sa isang safe box hanggang sa maging handa na tayong ilabas ang lahat. Tugon ng abogado, ang kanyang boses ay puno ng katiyakan. Halika na, ihahatid na kita malapit sa mansyon. Masyadong mapanganib kung mag-isa kang uuwi sa kalagayan mo. Sa loob ng sasakyan, nanatiling tahimik si Marisol habang pinagmamasdan ang bawat gusali na kanilang nadadaanan. Ang katahimikan sa loob ng kotse ay tila may kasamang tensyon na hindi niya maipaliwanag. Nang makarating sila sa kanto, ilang metro ang layo mula sa malaking gate ng mga Monteverde, dahan-dahang bumaba si Marisol. Narinig ang mahinang paglapat ng pinto ng sasakyan sa katahimikan ng kalsada. Mag-ingat ka, Marisol. Tatawagan kita, huling hirit ni Luis bago dahan-dahang pinatakbo ang sasakyan palayo. Inayos ni Marisol ang kanyang damit at huminga ng malalim. Ngunit sa kanyang paglingon patungo sa gate, tila tumigil ang pagtibok ng kanyang puso. Doon nakatayo sa tabi ng malaking poste ng ilaw ay si Andre. Ang kanyang asawa ay may hawak na sigarilyo. Ang usok nito ay dahan-dahang humahalo sa hangin ng gabi. Ang mukha ni Andre ay nababalot ng anino, ngunit ang ningning ng kanyang mga mata ay puno ng galit at selos. Saan ka nanggaling, Marisol? Ang boses ni Andre ay mababa ngunit puno ng panganib. At bakit ka bumaba sa sasakyan ng abogadong iyon sa ganitong oras? Hindi nakagalaw si Marisol. Ang sobrang dala niya ay tila naging kasing bigat ng isang sako ng semento. Ang lamig ng gabi ay biglang naging mas matindi
at ang titig ni Andre ay tila isang kutsilyong handang sumaksak sa bawat lihim na pilit niyang itinatago. Ang bawat buga ng usok mula sa sigarilyo ni Andre ay tila isang madilim na babala na lumulutang sa pagitan nila ni Marisol. Ang katahimikan ng gabi ay binasag ng mabibigat na hakbang ni Andre. Patungo sa kanya, ang tunog ng kanyang sapatos sa semento ay tila bawat tibok ng kaba sa dibdib ni Marisol. Hindi ko alam na naging personal na pala ang serbisyo ng abogado natin, Marisol. Uyam ni Andre. Mabaho ang kanyang hininga sa hinalo ng alak at tabako. Anong ginagawa mo sa sasakyan ni Luis sa ganitong oras? At ano iyang yakap-yakap mo na parang ginto? Hinawakan ni Andre ang braso ni Marisol nang mahigpit ang kanyang mga daliri ay tila mga bakal na kumpit na bumaon sa malambot na balat ng asawa. Napadaing si Marisol hindi lamang sa pisikal na sakit, kundi sa dumi ng paratang na nababasa niya sa mga mata ni Andre. Trabaho ang pinag-uusapan namin, Andre. Tungkol ito sa mga dokumentong pinapirmahan ni na mama sa akin. Sagot ni Marisol pilit na pinapatatag ang kanyang boses sa kabila ng pangangatog ng kanyang tuhod. Bitawan mo ako, nasasaktan ng bata. Ang bata o baka ginagamit mo lang ang bata para pagtakpan ang pakikipagkita mo sa ibang lalaki. Isang mapait at nakakalokong tawa ang kumawala kay Andre. Isang Monteverde ang dinadala mo, Marisol. Pero kung umasta ka, parang wala kang pinag-aralan. Do you want to ruin my name even more? Hindi pa ba sapat na naging pabigat ka sa amin? Kinaladkad ni Andre si Marisol pumasok sa loob ng mansyon. Sa malawak na sala ang mga katulong ay nagkukunwaring abala ngunit ramdam ni Marisol ang kanilang mga matang nakamasid, ang kanilang mga bulong na tila mga bubuyog na naghahatid ng kahihiyan. Doon sa harap ng lahat ay itinulak ni Andre si Marisol patungo sa sofa. Look at her, Tito Cooper. Sigaw ni Andre, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw hanggang sa itaas na palapag. Ang akala ng lahat ay banal ka, Marisol. Pero ang totoo, ikaw ang sumisira sa pamilyang ito. Sa gitna ng kahihiyan, isang kakaibang pakiramdam ang gumising sa loob ni Marisol. Naramdaman niya ang isang malakas na sipa. Mula sa kanyang sinapupunan, isang paalala na may isang buhay na umaasa sa kanyang lakas. Sa sandaling iyon, ang takot na dati ay lumulunod sa kanya ay biglang naglaho na palitan ng isang malamig at matalim na determinasyon. Dahan-dahang tumayo si Marisol. Inayos niya ang kanyang nagulong buhok at hinarap ang asawa. Hindi siya umiyak. Sa halip tinitigan niya si Andre ng diretso sa mga mata, isang tingin na puno ng pagkamuhi at pagkasuklam. Ito ang kanyang golden moment. Ang pagkakataong ipakita na ang babaeng binalahuran nila ay meron pa ring natitirang dangal. Ang tanging marumi rito, Andre, ay ang konsensya mo. Mahinahon ngunit maringsaad ni Marisol. Ang kanyang boses ay hindi nanginig. Inakusahan mo ako dahil takot ka. Takot ka na malaman ko ang totoo. Takot ka dahil alam mong isa kang duwag na nagtatago sa likod ng saya ng nanay mo. Natigilan si Andre. Ang kanyang mukha ay namula sa galit at hiyang naramdaman sa harap ng mga katulong. Akma niyang itataas ang kanyang kamay upang saktan ang asawa, ngunit bago pa man ito dumapo, mabilis na hinawakan ni Marisol ang kanyang sariling tiyan at hindi kumurap. Sige, Andre, saktan mo kami. Ipakita mo sa buong mundo kung anong klaseng ama at asawa ka, hamon ni Marisol. Biglang bumukas ang pinto ng silid ni Doña Aurora sa itaas. Ang tunog ng kanyang baston sa sahig ay tila isang hatol. Andre, Marisol, tama na ang iskandalong ito. Ngunit bago pa man makapagsalita ang matanda, mabilis na tumalikod si Marisol at naglakad patungo sa kanilang silid. Ang bawat hakbang niya ay puno ng bigat, ngunit may kasamang paninindigan. Gayunpaman, pagpasok niya sa kwarto, agad niyang nilock ang pinto. Ang kanyang puso ay tila sasabog sa kaba habang mabilis na binubuksan ang sobrang galing kay Luis upang itago ang mga dokumento sa isang mas ligtas na lugar. Sa kanyang pagmamadali, isang maliit na papel ang nalaglag mula sa loob ng folder. Hindi ito bank record. Isa itong resibo ng isang mamahaling alahas na binili ni Luis Santos, kamakailan lamang isang kwintas na may pendant na kamukhang-kamukha ng suot ni Doña Aurora noong nakaraang piging. Nanlamig ang buong pagkatao ni Marisol. Bakit may ganitong resibo sa mga gamit ni Luis? Ang babala sa sulat ay muling umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Mag-ingat ka kay Luis. Narinig ni Marisol ang marahas na pagpihit ng doorknob mula sa labas. Si Andre iyon sinusubukang puwersahin ang pinto. Buksan mo ito, Marisol. Hindi pa tayo tapos, ibigay mo sa akin ang bag mo.
Ang bawat marahas na paghampas ng kamao ni Andre sa kahoy ng pinto ay tila isang kulog na yumaig sa buong pagkatao ni Marisol. Ang pintuan ng kanilang silid na gawa sa matibay na nara ay tila tanging hadlang sa pagitan ng kanyang kaligtasan at ng puot ng kanyang asawa. Sa loob ng silid, mabilis na iginala ni Marisol ang kanyang paningin. Ang resibo ng kwintas, ang ebidensya ng posibleng ugnayan ni na Luis at Doña Aurora ay tila nagliliyab sa kanyang kamay. Mabilis niyang itinago ang dokumento at ang folder sa ilalim ng sahig na gawa sa kahoy, sa isang bahaging alam niyang may maluwag na tabla sa ilalim ng kanilang kama. Ang kanyang puso ay tila sasabog sa bawat segundong lumilipas. Marisol, huwag mo akong galitin ng husto. Sigaw ni Andre mula sa labas. Ang tunog ng susi na pilit na ipinapasok sa lock ay naging hudyat ng kanyang pagpasok. Ngunit hindi si Andre ang unang pumasok. Nang bumukas ang pinto, si Bianca ang nakatayo roon, may hawak na mapanuyang nangiti at ang recorder na ninakaw nito sa silid ni Marisol kanina. Nakatayo naman sa likuran nito si Andre na tila isang asong naghihintay ng utos. Akala mo ba ay matatakasan mo kami sa pamamagitan ng pagtatago rito, ni Bianca habang pinaglalaroan ang maliit na gadget sa kanyang mga daliri. Mom wants to see you, now. At huwag mong subukang magdala ng kahit anong bag dahil lahat ng gamit mo ay pag-aari na ng mga Monteverde. Napilitan si Marisol na lumabas. Ang bawat hakbang niya patungo sa grand staircase ng mansyon ay tila paglakad patungo sa sariling bitayan. Habang pababa sila, ang dambuhalang chandelier sa itaas ay nagbibigay ng isang marangyang liwanag na kabaligtaran ng dilim na namamayani sa loob ng bahay. Ibalik mo sa akin iyan, Bianca. Alam mong bawal ang pagnanakaw, matigas na sabi ni Marisol habang nasa tapat na sila ng hagdanan. Ang kanyang boses ay tila isang malamig na hangin na nagpatahimik sa paligid. Pagnanakaw. Ako pa ang nagnakaw. Tumawa ng malakas si Bianca. Ito ay protection para sa pamilyang ito, laban sa isang ahas na katulad mo. Dahil sa bugso ng damdamin, sinubukan ni Marisol na abutin ang recorder mula sa kamay ni Bianca. Nagkaroon ng isang maikling agawan. Ang mga kamay nila ay nagkabit, ang bawat isa ay ayaw bumitaw. Ang mga mata ni Bianca ay nanlilisik sa galit habang pilit na itinutulak si Marisol palayo. Bitawan mo ako, Marisol, napakakapal ng mukha mo, sigaw ni Bianca. Sa isang iglap, isang marahas na tulak ang ginawa ni Bianca. Dahil sa bigat ng kanyang tiyan at sa dulas ng kanyang tsinelas sa makinis na marmol ng hagdanan, nawala ng balansa si Marisol. Ang kanyang mga kamay ay pilit na kumakapit sa hangin, ngunit walang sumalo sa kanya. Ang tunog ng katawan ni Marisol na tumama sa bawat baitang ng hagdan ay tila isang serya ng mapurol na paghampas na nagpatigil sa mundo ng lahat ng nakakita. Gumulong siya pababa, ang bawat impact ay tila isang matalim na kutsilyo na sumasaksak sa kanyang sinapupunan. Marisol, suwang tanging narinig na sigaw mula sa kusina si Yaya Rosa na mabilis na tumakbo patungo sa paanan ng hagdan. Huminto ang paggulong ni Marisol sa huling baitang. Nakadapa siya sa malamig na sahig, ang kanyang buhok ay nakakalat at ang kanyang mukha ay puno ng pait. Isang matinding sakit ang gumuhit mula sa kanyang puson patungo sa kanyang buong katawan. Dahan-dahan isang mapulang likido ang nagsimulang dumaloy mula sa ilalim ng kanyang saya, dahan-dahang kumalat sa puting marmol na parang isang mapanirang tinta. Tumingin si Marisol sa itaas ng hagdanan. Doon nakatayo si Bianca na tila estatwa sa gulat, habang si Andre ay nananatiling nakatayo, walang ginagawa, at ang kanyang mga mata ay puno ng takot, hindi para kay Marisol, kundi para sa kanyang sarili. Ang huling nakita ni Marisol bago lumabo ang kanyang paningin ay ang imahe ni Doña Aurora na dahan-dahang lumalabas mula sa dilim ng pasilyo. Tinititigan ang dugo ang biktima nang walang kahit isang patak ng awa sa mga mata. Ang aking anak, ang huling bulong ni Marisol bago siya tuluyang nilamon ng isang malamig at madilim na katahimikan. Ang bawat paghinga ni Marisol ay tila isang pakikipagbuno sa libu-libong tinik na nakabaon sa kanyang dibdib. Ang amoy ng gamot at antiseptiko ay sumalubong sa kanyang pagkamalay, isang matapang at nakakasulasok na halimuyak na nagpapatunay na hindi siya nananaginip. Ang kisame ng ospital ay maputi at malamig, kasing lamig ng pakikitungo sa kanya ng pamilyang kanyang pinaglingkuran. Dahan-dahang iginalaw ni Marisol ang kanyang kamay patungo sa kanyang sinapupunan. Ang bawat segundo ng paghihintay sa isang sipa
o anumang senyales ng buhay, ay tila isang kawalang hanggan. Nang maramdaman niya ang isang mahinang pintig, isang munting paggalaw mula sa loob, isang mainit na luha, ang dahan-dahang gumulong mula sa gilid ng kanyang mata, patungo sa kanyang unan. Salamat sa Diyos. Buhay ka anak, bulong niya. Ang kanyang boses ay tila isang gasgas na bulong tuyot at walang lakas. Sa tabi ng kanyang kama, nakita niya si Yaya Rosa na nakayuko at tila nagdarasal. Ang matanda ay gising sa buong magdamag, ang kanyang mga mata ay namumula at puno ng pag-aalala. Nang makitang gising na si Marisol, mabilis na tumayo ang matanda at hinawakan ang kamay ng kanyang alaga. Marisol, ija, salamat at gising ka na. Huwag kang masyadong maligalig, kailangan mong magpahinga, ani Yaya Rosa. Kinuha ng matanda ang isang munting baso ng tubig at dahan-dahang ipinainom kay Marisol. Ito ang kanyang golden moment, isang simpleng pagdampi ng baso sa kanyang labi at ang paghaplos ni Yaya Rosa sa kanyang buhok. Sa gitna ng karangyaan ng mansyon, dito sa loob ng payak na kwarto ng ospital niya, naramdaman ang tunay na pagmamahal ng isang ina. Sina Andre, si Mama, tanong ni Marisol bagaman alam na niya ang sagot. Nasa labas sila nakikipag-usap sa mga doktor at sa press, malungkot na sagot ni Yaya Rosa. Sinabi nila sa media na na-accident ka lang daw dahil sa pagod. Pinagtatakpan nila ang ginawa ni Bianca. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Marisol. Ang kanyang sakit ay ginagawa na namang materyal para sa kanilang mga kasinungalingan. Maya-maya pa ay bumukas ang pinto. Pumasok si Doña Aurora, suot ang kanyang paboritong perlas at isang mukhang tila nagdadalamhati, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling matalas at mapanuri. Wala si Andre. Ang asawa niya ay wala na namang lakas ng loob na harapin ang bunga ng kanyang kaduwagan. Mabuti naman at gising ka na, Marisol. Huwag kang mag-alala, lahat ng gastos sa ospital ay sagot ng pamilya, saad ni Doña Aurora habang naglalakad patungo sa paanan ng kama. Pero tandaan mo ito, sa oras na lumabas ka rito, babalik ka sa mansyon. Walang lalabas na kahit anong kwento tungkol sa nangyari sa hagdan. Maliwanag, at kung hindi ako pumayag, hamon ni Marisol, ang kanyang boses ay mas matatag na ngayon. Alam mo ang pwedeng mangyari sa ama mo, Marisol. Huwag mong subukan ang pasensya ko, banta ng matanda. Bago tuluyang lumabas ng silid nang hindi man lang tinatanong kung kumusta ang kalagayan ng bata. Nang muling mapag-isa sina Marisol at Yaya Rosa, mabilis na lumapit ang matanda sa kanya. Tila may tinitingnan ito sa labas, bago mabilis na isinara ang pinto. Marisol, may nag-iwan nito para sa iyo, bulong ni Yaya Rosa, habang may kinukuha mula sa ilalim ng unan ni Marisol. Isang maliit na sobreng puti, walang pangalan, ngunit may amoy ng pamilyar na pabango. Dahan-dahang binuksan ni Marisol ang sobre. Sa loob nito ay may isang maliit na susi at isang maikling sulat na sulat kamay. Ang mansyon ay isang kulungan, ngunit ang katarungan ay may sariling pintuan. Gamitin mo ito kapag handa ka na. Hindi lahat ng nakangiti sa iyo ay kaibigan, at hindi lahat ng tumatalikod ay kaaway. Nanlamig ang buong pagkatao ni Marisol. Ang sulat na ito ay may tatak ng isang pamilyar na selyo, isang selyong nakita na niya noon sa mga lumang gamit ng kanyang ama. Sino ang lihim na nagmamasid sa kanya, at ano ang bubuksan ng susing ito sa loob ng mansyong puno ng lihim? Nabalik lamang ang diwa ni Marisol nang marinig niya ang malakas na pagbukas ng pinto at ang boses ni Andre na tila nagmamadali. Marisol, kailangan nating mag-usap. May pulis sa labas, hinahanap ka. Isang maling salita mo lang, Marisol. At sisiguraduhin kong hindi mo na masisilayan ang pagsikat ng araw sa labas ng mga rehas. Ang boses ni Doña Aurora ay parang malamig na hanging pumasok sa silid ng ospital, bago pa man makalapit ang mga pulis sa higaan ni Marisol. Habang nakatayo ang matanda sa paanan ng kama, ang kanyang mga mata ay nagbibigay ng babalang mas matindi pa sa kahit anong pisikal na sakit. Ang bawat salita niya ay tila isang mabisang lason na unti-unting nagpaparalisa sa kagustuhan ni Marisol na sumigaw at humingi ng tulong. Sa labas ng pinto, narinig ang mahinang pag-uusap ng mga investigador at ang tunog ng paglalakad ng mga tao sa pasilyo. Si Andre naman ay nasa tabi ni Marisol, pilit na inaayos ang kumot ng asawa na tila isang mapagmahal na kapareha. Ngunit sa ilalim ng puting tela, ang kamay ni Andre ay mahigpit na nakahawak sa palad ni Marisol, isang hawak na hindi nagbibigay ng kalinga, kundi isang babalang huwag magkakamali ng sasabihin. Nang pumasok ang mga pulis ang silid, ay binalot ng isang mapanirang katahimikan. Tumingin ang opisyal kay Marisol, ang panulat nito ay handa ng itala ang katotohanan.
Mrs. Monteverde, ayon sa ulat, nahulog daw kayo sa hagdan. May gusto ba kayong idagdag o may ibang taong sangkot sa nangyari, tanong ng pulis. Tumingin si Marisol sa kanyang asawa. Nakita niya ang pawis na namumuo sa noo ni Andre at ang panginginig ng mga labi nito. Pagkatapos ay lumingon siya kay Doña Aurora, na ngayon ay nakangiti na ng pilit sa harap ng mga awtoridad, tila isang lola na nag-aalala para sa kanyang manugang. Naramdaman ni Marisol ang matinding pait na humahalo sa kanyang laway. Ang kanyang puso ay tila isang ibon na pilit na kumakawala sa isang bakal na hawla, ngunit ang bawat pagpagpag ng kanyang pakpak ay tumatama lamang sa mga rehas ng banta at pananakot. Ang kanyang lalamunan ay nanunuyo at ang bawat hininga niya ay tila may kasamang bubog. Wala po, isang aksidente lang ang lahat. Nadulas ako dahil sa pagod. Ang boses ni Marisol ay halos hindi marinig kasing lamig ng tiles sa sahig ng ospital. Pagkatapos ng maikling interview, mabilis na pinalabas ni Doña Aurora ang mga pulis sa pamamagitan ng kanyang matatamis na salita at mga donasyon sa charity ng kapulisan. Ngunit sa sandaling sumara ang pinto, ang maskara ng kabutihan ay muling nahulog. Mabuti naman at marunong kang makinig, uyam ni Doña Aurora. Ngayon ihahanda na ang sasakyan. Babalik ka sa mansyon at doon ka mananatili hanggang sa mga anak ka. Wala nang cellphone, wala nang bisita, at wala nang komunikasyon sa labas. Ang pagbabalik ni Marisol sa mansyon ng mga Monteverde ay hindi pag-uwi, kundi isang pagbabalik sa bilangguan. Ang tunog ng dambuhalang gate na nagsasara sa likuran ng kanilang sasakyan ay tila tunog ng isang kandado na tuluyan nang naghiwalay sa kanya sa mundo. Pagpasok niya sa kanyang silid, nakita niya ang mga katulong na kinukuha ang kanyang mga gamit. Ibigay mo ang cellphone mo, Marisol. At ang susing nakuha namin sa ilalim ng unan mo sa ospital. Malamig na utos ni Andre habang nakatayo sa tapat ng pinto. Anong susi? Wala akong alam sa sinasabi mo, pagsisinungaling ni Marisol, bagaman naramdaman niya ang malamig na metal ng susing iyon na nakatago sa loob ng kanyang medyas. Hindi na nakipagtalo si Andre. Kinuha niya ang cellphone ni Marisol at mabilis na lumabas sabay ang pagpihit ng susi mula sa labas ng pinto. Ang tunog ng pagkandado ay umalingaw-ngaw sa buong pasilyo, isang malakas na hudyat na siya ay isa ng ganap na bilanggo. Sa loob ng madilim na silid na upo si Marisol sa gilid ng kama. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa buwan na sumisilip sa pagitan ng mga rehas ng bintana na bagong kabit. Hinaplos niya ang kanyang tiyan, ang tanging dahilan kung bakit siya nananatiling buhay sa gitna ng impyernong ito. Ngunit ang tunay na bangungot ay nagsimula nang marinig niya ang bulungan ni Doña Aurora at Andre mula sa kabilang silid sa pamamagitan ng manipis na dingding ng lumang mansyon. Siguraduhin mong nakahanda na ang mga dokumento, Andre. Sa oras na lumabas ang bata, ipapadala natin si Marisol sa ibang bansa. Doon siya mabubulok habang ang bata ay mananatili sa atin bilang tagapagmana ng Monteverde. Wala nang makakaalam na nabuhay pa ang babaeng iyan. Nanlamig ang buong pagkatao ni Marisol. Ang balak nila ay hindi lamang ang patahimikin siya, kundi ang agawin ang kanyang anak at itapon siya sa isang lugar na hindi na siya muling makakabalik. Hanggang kailan mo kayang magtiis? Kung ang huling bagay na pinanghahawakan mo ay balak na ring tadtarin ng mga taong itinuring mong pamilya. Huwag kang mag-alala, Doña Aurora. Hawak ko na ang lahat ng orihinal na dokumento. Akala ng hangal mong manugang ako ang kanyang tagapagligtas, ngunit sa katotohanan ako ang magtitirik ng huling kandila sa kanyang libingan. Ang boses na iyon, ang pamilyar na baritono ni Attorney Luis Santos, ay umabot sa pandinig ni Marisol mula sa kabilang panig ng pinto ng kanyang silid. Tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa kanyang buong pagkatao, ang bawat salitang binitiwan nito. Ang lalaking itinuring niyang kapatid, ang tanging tao na akala niya ay sandigan niya sa gitna ng unos, ay isa palang lobong nagtatago sa balat ng tupa. Sa loob ng madilim na kwarto, dahan-dahang kinuha ni Marisol ang pares ng asul na sapatos ng sanggol na nakatago sa ilalim ng kanyang unan. Ito ang sapatos na sana ay regalo niya para sa kanilang anibersaryo, ang tanging bagay na nagpapaalala sa kanya na may isang buhay pang umaasa sa kanya. Habang naririnig niya ang malakas at mapanuyang halakhak ni Doña Aurora at Luis mula sa pasilyo, naramdaman ni Marisol ang unti-unting pagkadurog ng kanyang mundo. Ang bawat piraso ng kanyang tiwala ay naging matatalim na bubog na sumusugat sa kanyang puso mula sa loob. Ang kanyang hininga ay naging mababaw at mabilis.
Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang tambol ng babala. Pakiramdam ni Marisol ay nalulunod siya sa isang malalim at madilim na karagatan, kung saan ang lahat ng kanyang sinusubukan na kapitan ay biglang nagiging usok. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng pag-asa ay naging mapait at tuyot. Ang bawat alaala ng kabutihan ni Luis, ang pagtatanggol nito sa kanya, ang mga pangako ng katarungan ay naging mga lason na ngayon ay nananalatay sa kanyang sistema. Nabalik lamang ang kanyang diwa nang marinig ang tunog ng mga yabag na palayo. Sa gitna ng katahimikan, naalala ni Marisol ang susing itinatago niya sa kanyang medyas. Dahan-dahan niyang inilabas ang maliit na metal na piraso. Ang lamig nito sa kanyang palad ay tila nagbibigay ng isang kakaibang lakas. Tumayo siya at lumapit sa malaking aparador na gawa sa sinaunang Nara, ang tanging gamit sa silid na dala pa niya mula sa lumang bahay ng kanyang ama. Sinubukan niyang hanapin kung saan maaring magkasya ang susi. Sa likod ng mga nakasabit na damit napansin niya ang isang maliit na butas sa ilalim ng isang nakatagong drawer. Narinig ang mahinang pag-ikot ng mekanismo sa loob ng kahoy nang ipasok at puyasuhin niya ang susi. Bumukas ang isang maliit na espasyo at doon ay tumambad ang isang itim na notebook at ilang mga liham na may selyo ng korte. Ito ang diary ng kanyang ama, si Don Fernando. Binuksan ni Marisol ang unang pahina at ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Nang mabasa ang nakasulat, Luis Santos is not who he claims to be. He is the son of the woman Aurora Monteverde destroyed years ago. He is here for revenge, but I fear he is using my daughter as his ultimate weapon. If you are reading this, Marisol, do not trust the law. Trust the truth that is buried beneath the Monteverde's foundation. Ang boteng lason na akala ni Marisol ay naubos na ay mayroon pa palang natitirang pait. Ang kanyang buong buhay ay tila isang malaking sarswela kung saan ang lahat ng tauhan ay may kanya-kanyang maskara. Si Luis ay hindi lamang traidor sa pamilya Monteverde, kundi ginagamit din siya nito upang isakatuparan ang sarili nitong paghihigante. Isang mahinang tunog ng pagpihit ng doorknob ang nagpatigil sa kanyang pagbabasa. Mabilis niyang isinara ang drawer at itinago ang notebook sa loob ng kanyang maluwag na damit. Ang pinto ay dahan-dahang bumukas. At pumasok si Bianca, may dalang tray ng pagkain na may kasamang isang baso ng madilaw na likido. Kailangan mong kumain, Marisol. Sabi ni Mom, kailangang malusog ang bata bago ka namin paalisin, uyam ni Bianca. Ipinatong nito ang tray sa mesa at tinitigan ang bintanang may mga bagong rehas. By the way, may bisita ka bukas. Si Luis. Gusto niyang siguraduhin na pirmahan mo ang huling set ng mga dokumento para sa legal transfer ng mana ng anak mo. Tumingin si Marisol kay Bianca at sa unang pagkakataon, hindi takot ang rumihistro sa kanyang mukha. Isang malalim at malamig na katanungan ang umaling-awngaw sa kanyang isipan, kasing pait ng katotohanang natuklasan niya. Sino ang tunay na kalaban sa larong ito kung ang taong nangakong magliligtas sa iyo ay siya palang naghahanda ng iyong libingan? Sa gitna ng katahimikan ng gabi, ang mansyon ng mga Monteverde ay tila isang dambuhalang kabaong na gawa sa semento at ginto. Ang bawat ihip ng hangin sa labas ay nagpapagalaw sa mga kurtina na tila mga aninong sumasayaw sa dingding ng silid ni Marisol. Ngunit sa pagkakataong ito, ang dilim ay hindi nakaaway ni Marisol. Ito na ang kanyang nagsisilbing kanlungan. Habang ang lahat ay natutulog, dahan-dahang kinuha ni Marisol ang lumang notebook ng kanyang ama mula sa ilalim ng kanyang damit. Naramdaman niya ang magaspang na balat ng kwaderno sa kanyang palad, isang huling haplos mula sa isang magulang na akala niya ay kinalimutan na siya. Sa likod na bahagi ng notebook, napansin niya ang isang maliit na ukas sa kahoy ng aparador, isang tagong lagayan na hindi napansin ni Andre o ni Bianca. Sa loob nito ay may isang lumang tablet manipis at luma na ngunit may sapat pang buhay para sa kanyang huling alas. Ang liwanag mula sa screen ay tumama sa kanyang namumutlang mukha na tila isang munting sulo sa gitna ng kuweba. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na gumalaw, tila may sariling isip habang tinatype ang mensaheng magbabago sa lahat. Inilakip niya ang lahat ng audio recordings na palihim niyang na-upload sa cloud bago pa man kunin ang kanyang recorder kasama ang mga larawan ng diary ng kanyang ama. Papa, kung natatanggap mo ito, patawarin mo ako sa pagiging bulag. Ang mga Monteverde at si Luis, iisa lang ang layunin nila, ang ubusin tayo. Huwag kang pumarito ng mag-isa. Dalhin mo ang katarungang matagal na nilang ninakaw sa atin.
Ito ang kanyang golden moment, isang sandali ng matinding kalinawan sa gitna ng kaguluhan. Habang pinipindot niya ang send, naramdaman ni Marisol ang isang kakaibang ginhawa, tila isang mabigat na pasanin ang dahan-dahang naalis sa kanyang balikat. Hindi na siya ang biktima. Siya na ang nagsusulat ng sarili niyang tadhana. Ngunit ang katahimikan ay biglang nabasag. Narinig ang mahinang tunog ng pagpihit ng susi mula sa labas ng pinto. Hindi ito ang marahas na pagbukas ni Andre o ang mapang-uyam na pagpasok ni Bianca. Ito ay isang mabagal, halos hindi marinig na pagbukas, tila isang ahas na gumagapang sa dilim. Mabilis na itinago ni Marisol ang tablet sa ilalim ng kanyang unan at nagkunwaring natutulog. Ang pinto ay dahan-dahang bumukas at isang anino ang humarang sa liwanag ng buwan na nanggagaling sa bintana. Alam kong gising ka, Marisol. Ang boses ni Luis ay mahinahon, ngunit may talim na tila malamig na bakal. Dahan-dahang bumangon si Marisol at hinarap ang lalaking akala niya ay kanyang tagapagligtas. Ang mukha ni Luis ay nababalot ng anino, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa determinasyon. Ano pang kailangan mo, Luis, nakuha niyo na ang lahat? Ang dangal ko, ang kalayaan ko. Ano pa? Tanong ni Marisol, ang kanyang boses ay walang bakas ng takot. Kailangan ko ang kooperasyon mo bukas. Sagot ni Luis habang dahan-dahang lumalapit sa kama. Pirmanan mo ang mga huling dokumento. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Sa ganitong paraan, masisiguro kong makakaalis ka rito ng buhay. Buhay-buhay na walang anak. Buhay na punong-puno ng kasinungalingan. Isang mapait na tawa ang kumawala kay Marisol. Alam ko na kung sino ka talaga, Luis. Anak ka ng babaeng sinira ni Aurora. Pero sa paghihiganti mo, naging kamukha mo na rin siya. Natigilan si Luis. Ang kanyang panga ay nagtighten at ang kanyang mga kamao ay naikuyom sa tabi ng kanyang katawan. Isang mahabang katahimikan ang namayani sa pagitan nila, kasing bigat ng isang pader na hindi matitibag. Pasensya na, Marisol, bulong ni Luis, at sa pagkakataong ito, may bakas ng tunay na lungkot sa kanyang tinig. Kailangan ko ring mabuhay, at sa mundong ito kailangang may masakripisyo para ang iba ay makabangon. Bukas pagkatapos mong pumirma, tapos na ang lahat. Tumalikod si Luis at lumabas ng silid, iniwan si Marisol sa gitna ng kadiliman. Ngunit bago tuluyang sumara ang pinto, narinig ni Marisol ang huling sinabi nito na tila isang sumpang ibinulong sa hangin. Huwag kang lalabas ng kwarto bukas hanggat hindi ko sinasabi. Magkakagulo sa mansyon. Ito na ang huling hininga ng iyong kalayaan, Marisol. Simula ngayon, wala ka ng karapatan sa anak mo at lalong wala kang karapatan sa mundong ito. Ang tinig ni Doña Aurora ay tila isang hatol na binibigkas sa gitna ng isang libingan. Umaga na, ngunit ang liwanag na pumapasok sa opisina ng mansyon ay tila walang dalang pag-asa. Nakaupo si Marisol sa isang malamig na selyang gawa sa bakal, at katad habang sa harap niya ay nakalatag ang mga dokumentong mag-aalis sa kanya ng lahat ng legal na karapatan bilang ina at bilang asawa. Sa tabi ng matanda ay nakatayo si Attorney Luis Santos. Ang kanyang mukha ay kasing tigas ng bato, walang bakas ng emosyon, habang iniabot niya ang panulat kay Marisol. Sa isang sulok, si Andre ay nakatingin sa labas ng bintana, tila mas interesado sa mga dahong nalalaglag kaysa sa unti-unting pagkadurog ng kanyang asawa. Pirmanan mo na ito, Marisol. Don't make this harder for yourself. Isipin mo na lang na para ito sa ikabubuti ng bata, malamig na saad ni Luis. Ang bawat salita niya ay tila isang sampal sa mukha ni Marisol, isang paalala na ang lahat ng kanyang pagtitiwala ay itinapon lamang sa basura. Kinuha ni Marisol ang panulat. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga daliri, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding puot na naglalaga sa kanyang dibdib. Tumingin siya kay Luis, naghahanap ng kahit katiting na anino ng lalaking itinuring niyang kuya, ngunit ang nakita lamang niya ay isang estranghero na may pusong gawa sa yelo. Akala ko ba tutulungan mo ako, bulong ni Marisol. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng hikbi at galit. Ineng, sa mundong ito, walang libreng tulong. Pinili ni Luis ang panig ng nanalo singit ni Doña Aurora, kasabay ng isang mapanuyang tawa. Ngayon, pirma, dahan-dahang idinampi ni Marisol ang dulo ng panulat sa papel. Ang bawat kurba ng kanyang lagda ay tila isang hiwa sa kanyang sariling balat. Nang matapos ang huling titik, mabilis na hinablot ni Luis ang mga dokumento at ibinigay ito kay Doña Aurora. Everything is settled, Doña Aurora. Sa batas, wala nang kinalaman ang babaeng ito sa pamilya Monteverde. Ang bata ay sa inyo na, at ang lahat ng ebidensyang sinasabi niya
ay wala nang saysay dahil sinira ko na ang mga orihinal na kopya deklarasyon ni Luis. Tumayo si Doña Aurora at dahan-dahang lumapit kay Marisol. Dinampit ng matanda ang mga dokumento at sa harap mismo ng namumutlang mukha ni Marisol dahan-dahan niya itong pinunit-punit. Ang tunog ng napupunit na papel ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid tila tunog ng isang buhay na unti-unting kinakatay. Wala ka ng laban, Marisol. Kahit tumawag ka pa sa tatay mo, huli na ang lahat. Binili ko na ang lahat ng pwede mong kapitan uyam ni Doña Aurora. Isang matinding hapdi ang naramdaman ni Marisol sa kanyang puso. Ang pag-asang ipinadala niya sa kanyang ama kagabi ay tila naging isang malabong panaginip. Naramdaman niya ang isang malakas na sipa mula sa kanyang tiyan, tila nakikiramay ang sanggol sa kanyang nararamdamang kawalang pag-asa. Dalhin niyo na iyan sa bodega sa ilalim ng mansyon utos ni Doña Aurora sa 2 malalaking bodyguard na pumasok sa silid. Doon siya mananatili hanggang sa magsimula ang gala mamaya. Ayokong makita ang pagmumukha niya hanggat hindi tapos ang selebrasyon natin. Kinaladkad ng mga lalaki si Marisol pababa sa madilim at mabahong bodega. Ang tunog ng kanilang mabibigat na yabag sa hagdanang kahoy ay tila bawat tibok ng kaba sa dibdib ni Marisol. Pagdating sa ibaba, marahas siyang itinulak papasok sa isang masikip na silid na puno ng mga lumang kagamitan at alikabok. Narinig ang malakas na pagbagsak ng pintong bakal at ang tunog ng kadenang pilit na itinatali mula sa labas. Ang tanging liwanag na natira ay nagmumula sa isang maliit at mataas na butas sa pader. Kasabay nito ang pagbuhos ng malakas na ulan sa labas. Ang bawat patak ng tubig na tumatama sa bubong ay tila isang malungkot na awit ng pamamaalam. Naupo si Marisol sa maduming sahig, niyayakap ang kanyang tiyan habang ang luha ay tuluyan ng bumuhos. Siya ay mag-isa duguang ang dangal at nakakulong sa madilim na kailaliman ng mansyon. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-iyak, naramdaman niya ang isang matigas na bagay sa loob ng kanyang medyas, ang munting susing hindi nila nakuha. At sa hindi kalayuan sa ilalim ng isang lumang cabinet, nakita niya ang isang kumukitit-kitit na pulang ilaw. Isang hidden camera na tila naiwan ng kung sino at ito ay nakatutok mismo sa kanya. Anak, huwag kang susuko. Kakayanin natin ito. Ang bulong na iyon ay tila isang sumpa at isang panalangin na nagmula sa pinakamadilim na sulok ng bodega. Sa loob ng silid na amoy amag at luma, nakaupo si Marisol sa sahig. Ang kanyang likod ay nakasandal sa malamig na pader. Ang bawat sipa ng sanggol sa kanyang sinapupunan ay tila isang paalala na hindi siya pwedeng mamatay rito, hindi sa ganitong paraan. Ang tunog ng malakas na ulan sa labas ay tila isang libong tambol na sumasabay sa mabilis na pintig ng kanyang puso. Tiningnan niya ang maliit na pulang ilaw ng hidden camera sa ilalim ng cabinet. Hindi niya alam kung sino ang naglagay niyon, ngunit sa gitna ng kawalang pag-asa, itinuring niya itong isang saksi. Isang saksi sa kanyang pagdurusa na balang araw ay magiging saksi sa kanyang pagbangon. Patawarin mo ako, anak, dahil dito tayo dinala ng aking kahinaan, muling bulong ni Marisol habang hinahaplos ang kanyang tiyan. Pero pangako hindi ka magiging alipin ng pangalang Monteverde. Lalabas tayo rito. Ang katahimikan sa bodega ay biglang nabasag nang marinig ang mahinang kalansing ng mga susi sa labas ng pintong bakal. Nanigas si Marisol. Inasahan niyang si Andre o ang mga bodyguard ang papasok upang lalo siyang pahirapan, ngunit ang marahang pagbukas ng pinto ay nagpakita ng isang pamilyar at nanunuyong anino. Marisol, Ija, nasaan ka? Ang boses ni Yaya Rosa ay puno ng panginginig at takot. Yaya, narito ako, sagot ni Marisol habang pinipilit na tumayo sa kabila ng pananakit ng kanyang balakang. Mabilis na lumapit ang matanda, may dalang isang maliit na flashlight at isang balabal. Ang mga mata ni Yaya Rosa ay basang-basa ng luha habang tinitingnan ang kaawa-awang kalagayan ni Marisol. Kailangang makaalis ka na rito, Ija. Narinig ko sila. Pagkatapos ng gala mamaya, may sasakyang kukuha sa'yo. Dadalhin ka nila sa isang malayo at tagong lugar sa probinsya, kung saan hindi ka na makakaalis, mabilis na paliwanag ni Yaya Rosa habang binubuksan ang maliit na bintana sa itaas na bahagi ng bodega. Paano kaya malalaman nilang tinulungan mo ako, pag-aalala ni Marisol? Huwag mo na akong isipin. Matanda na ako, wala na silang mapapala sa akin. Pero ang bata ay kailangang maligtas, mariing saad ni Yaya Rosa. Inilabas ng matanda ang isang maliit na bangko upang matuntungan ni Marisol. Doon sa bintanang iyon, dadaan ka sa likod ng hardin.
Diretso ka sa gate sa gilid bukas iyon. Sa tulong ni Yaya Rosa pilit na umakyat si Marisol. Ang bawat paggalaw ay tila isang pagpunit sa kanyang mga kalamnan. Naramdaman niya ang matalim na kanto ng bintana na humiwas sa kanyang braso, ngunit hindi siya dumaing. Nang makalabas siya, sinalubong siya ng malamig at madilim na gabi. Ang ulan ay tila naging mas malakas bawat patak, ay tila isang munting bato na tumatama sa kanyang balat. Wala siyang suot na tsinelas. Ang kanyang mga paa ay direktang nakatapak sa maputik at malagkit na lupa. Ang bawat hakbang niya ay tila isang pakikipagsapalaran sa gitna ng dilim. Ang mga tinik mula sa mga halaman sa hardin ay tumutusok sa kanyang mga talampakan, nag-iiwan ng mga sugat na humahalo sa putik. Naramdaman ni Marisol ang mainit na likidong dumadaloy sa kanyang binti dugo. Ang kanyang katawan ay sumisigaw na ng pahinga, ngunit ang kanyang isipan ay nakatuon lamang sa isang direksyon, ang grand venue ng gala, kung saan kasalukuyang nagdiriwang ang mga Monteverde. Naglakad siya sa ilalim ng bagyo, ang kanyang damit pambahay ay basang-basa. At nakadikit sa kanyang katawan, lalong nagpatingkad sa laki ng kanyang tiyan. Ang bawat hininga niya ay tila may kasamang usok ng galit at determinasyon. Ang mansyon na dati ay simbolo ng kanyang pangarap ay naging anino na lamang sa kanyang likuran. Habang papalapit siya sa maliwanag na bahagi ng kalsada, kung saan nakapila ang mga mamahaling sasakyan ng mga bisita, nakita ni Marisol ang kanyang sariling refleksyon sa isang malaking salamin ng isang nakaparadang kotse. Mukha siyang multo, duguan, marumi at wasak. Ngunit sa likod ng dumi at dugo ang kanyang mga mata ay nagniningning na parang mga baga ng apoy. Hindi pa tapos ang lahat, Doña Aurora. Ngayong gabi ako ang magiging pinakamahalagang bisita niyo sa ni Marisol sa gitna ng dagundong ng kulog. Sa harap ninyong lahat, ipinapakilala ko ang pundasyon ng ating pamilya, ang katapatan ng dangal, at ang walang hanggang pagmamahal sa kapwa. Ang boses ni Doña Aurora ay umaalingaw-ngaw sa dambuhalang ballroom kasing kinang ng mga kristal na chandelier na nakasabit sa kisame. Ang mga bisita na nakasuot ng kanilang pinakamamahaling hiyas at terno ay nagpalakpakan. Si Andre ay nakatayo sa tabi ng kanyang ina, may hawak na baso ng champagne, at isang pekeng ngiti na tila nakadikit na sa kanyang mukha. Wala sa kanila ang nakakaalam na sa labas ng mga pader na ito, ang bagyo ay kasalukuyang nananalasa. Ngunit ang katahimikan ng paghanga ay biglang naputol ng bumukas ang malalaking pintong nara ng ballroom. Ang tunog ng mabigat na kahoy na tumatama sa pader ay tila isang hudyat ng digmaan. Tumigil ang musika. Ang bawat ulo ay lumingon patungo sa pintuan. Doon sa gitna ng marangyang liwanag, nakatayo ang isang figura na tila galing sa kailaliman ng lupa. Si Marisol. Ang kanyang puting damit pambahay ay basang-basa at punong-puno ng putik na kadikit sa kanyang malaking tiyan na tila isang maduming balat. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo, may mga dahon at dumi na nakasabit sa bawat hibla. Ngunit ang pinakamalagim ay ang kanyang mga paang hubad duguan. Ang bawat talampakan nag-iiwan ng mga mapupulang bakas sa maputing marmol habang dahan-dahan siyang naglalakad patungo sa gitna. Marisol, ang hiyaw ni Andre ay puno ng takot at hiya, hindi ng pag-aalala. Anong ginagawa mo rito, guard? Ilabas ang baliw na ito. Hindi huminto si Marisol. Ang bawat hakbang niya ay tila isang saksak sa puso ng katahimikan. Ang kanyang mga mata ay nakatitig lamang kay Doña Aurora na ngayon ay namumutla na sa likod ng kanyang makapal na makeup. Ang katapatan ba ang tinutukoy mo, Mama? Ang boses ni Marisol ay mababa, ngunit bawat salita ay tila isang hampas ng latigo na naririnig sa bawat sulok ng silid. O ang katapatan sa pagtatago ng inyong mga nakaw na yaman? Ang dangal ba ng mga Monteverde ang ipinagmamalaki nyo o ang dangal na itinayo nyo sa ibabaw ng buhay ng aking ama? Isang malakas na bulungan ang sumabog sa gitna ng mga bisita. Ang mga kamera ng press ay nagsimulang kislap-kislap, tila mga alitap-tap, na naghahanap ng katotohanan sa gitna ng iskandalo. Huwag kayong makinig sa kanya. Sigaw ni Doña Aurora, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Siya ang nagnakaw sa kumpanya na huli namin siya at ngayon ay pilit niyang sinisira ang ating selebrasyon dahil sa kanyang sakit sa isip. Dahan-dahang lumapit si Marisol sa plataporma. Sa bawat pag-akyat niya sa baitang, ang dugo mula sa kanyang mga sugat ay humahalo sa puting tela ng carpet. Tumingin siya kay Andre, ang lalaking nangakong mamahalin siya hanggang kamatayan. Andre, sabihin mo sa kanila
Bulong ni Marisol, ang kanyang mga mata ay puno ng pait. Sabihin mo kung paano mo ako pinilit na pirmahan ang kasalanang ikaw ang gumawa. Sabihin mo kung paano mo pinanood ang sarili mong asawa na itulak sa hagdan ni Bianca habang ikaw ay nakatayo lang. Manahimik ka. Ang sigaw ni Andre ay puno ng pagkawala ng kontrol. Ang kanyang marupok na ego ay tuluyan ng gumuho sa harap ng lahat ng taong kanyang kinatatakutan. Sa isang iglap ng matinding pagkapahiya at galit, dinaluhong ni Andre si Marisol. Ang kanyang kamay ay marahas na tumama sa balikat ng asawa, isang malakas na tulak na naglalayong patahimikin ito ng habambuhay. Nawalan ng balanse si Marisol. Ang kanyang katawan ay dahan-dahang bumagsak patungo sa matitigas na baitang ng plataporma. Ang malakas na tunog ng kanyang pagtama sa sahig ay tila isang hatol na nagpatahimik sa buong ballroom. Isang matinding sigaw ang kumawala sa kanyang mga labi, isang sigaw ng sakit na hindi lamang nanggagaling sa katawan kundi mula sa isang kaluluwang tuluyan ng nawasak. Doon sa harap ng mga hiyas at mararangyang pagkain, isang mapulang likido ang nagsimulang kumalat sa paanan ni Marisol. Ang puting marmol ay nilamon ng dugo ng isang inang huling nag-alay ng sarili para sa katarungan. Tumingin si Marisol sa kisame sa marangyang chandelier na ngayon ay tila lumalabo na sa kanyang paningin. Isang huling katanungan ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, kasing lamig ng kamatayan. Sapat na ba ang dugong ito para hugasan ang lahat ng kasinungalingan ng mga Monteverde? Sa gitna ng kaguluhan, isang malakas na tunog ng pagbukas ng pinto sa kabilang bahagi ng ballroom ang narinig. Isang boses na puno ng kapangyarihan at awtoridad ang pumunit sa ingay. Itigil ang lahat ng ito, walang aalis sa silid na ito. Bitawan mo ang aking anak Andre bago ko ubusin ang huling hibla ng iyong pagkatao. Ang tinig na iyon ay hindi lamang boses ng isang amang nagdadalamhati. Ito ang boses ng katarungang matagal nang kinalimutan sa loob ng mansyong iyon. Ang malalaking pintuan ng ballroom ay nanatiling bukas. At sa gitna ng liwanag at usok ng ulan, pumasok si Don Fernando. Hindi siya ang matandang may sakit at nanghihina na huling nakita ni na Doña Aurora. Siya ay nakatayo ng tuwid, suot ang kanyang itim na toga ng tamfantoy kao, ang simbolo ng kapangyarihan ng batas na kanyang pinagsilbihan ng buong buhay. Sa likuran niya ang tunog ng mabibigat na yabag ng mga operatiba ng pambansang pulisya ay umalingaungaw kasing bigat ng hatol ng tadhana. Ang bawat kislap ng kanilang mga tsapa ay tila sumasalamin sa dugo ni Marisol na ngayon ay dahan-dahang kumakalat sa maputing marmol. "Pop," ang pabulong na tawag ni Marisol. Ang kanyang paningin ay nagsisimulang lumabo, ngunit ang bawat figura sa silid ay tila naglalayong mag-iwan ng marka sa kanyang huling hininga ng kamalayan. Nakita niya ang kanyang ama na mabilis na lumapit sa kanya. Ang mukha nito, na dati ay kasing tigas ng bato, ay ngayon ay punong-puno ng pait at pagsisisi. "Huwag kang bibitiw, Marisol. Narito na si Papa," bulong ni Don Fernando, habang inaalalayan ang ulo ng anak. Ang init ng palad ng kanyang ama sa kanyang pisngi ay tila isang munting apoy sa gitna ng nagyayalong gabi. Tumingin si Don Fernando kay Andre na ngayon ay nakatayo sa tabi, nanginginig at hindi malaman kung saan titingin. Ang baso ng champagne sa kanyang kamay ay dulas na nahulog. Ang tunog ng nabasag na kristal ay tila ang pagkadurog ng huling pag-asa ng mga Monteverde. Sa bisa ng warrant of arrest na ito, inaaresto namin sina Aurora Monteverde at Andre Monteverde sa mga kasong money laundering, falsification of public documents, at serious physical injuries. Ang boses ng opisyal ng pulisya ay tila isang malamig na hangin na nagpatahimik sa buong ballroom. "Anong kahangalan ito?" sigaw ni Doña Aurora, pilit na itinatago ang takot sa likod ng kanyang mapang-uyam na tinig. "Wala kayong ebidensya. Ang babaeng iyan ay baliw, siya ang nagnakaw sa amin." Dahan-dahang tumayo si Don Fernando, iniwan ang kanyang anak sa pangangalaga ng mga medic na kapapasok lang. Kinuha niya ang kanyang tablet at itinapat sa dambuhalang screen sa gitna ng ballroom, ang screen na kanina lang ay nagpapakita ng mga tagumpay ng kumpanya. Ang bawat mata sa loob ng ballroom ay nanlaki nang lumabas ang live feed mula sa hidden camera sa bodega. Kitang-kita ang pagpirma ni Andre sa mga peking dokumento, ang pag-amin ni Doña Aurora tungkol sa pagnanakaw sa yaman ni Don Fernando, at ang marahas na pagtulak ni Bianca kay Marisol sa hagdanan. Ang bawat lihim na itinago sa loob ng mga pader ng mansyon ay ibinulgar sa harap ng buong bansa. Ang akala nyo ay nakuha nyo si Luis Santos saad ni Don Fernando, habang nakatitig ng diretso sa mga mata ni Doña Aurora.
Ngunit si Luis ay matagal nang nagtatrabaho para sa akin. Ang bawat pagkakanulo na ginawa niya ay bahagi ng isang bitag upang makuha ang inyong tiwala at ang inyong mga orihinal na lagda sa mga dokumentong ito. Naramdaman ni Marisol ang isang matinding sakit na muling gumuhit sa kanyang puson. Ang tunog ng mga posas na sumasara sa mga puso ni na Andre at Doña Aurora ay tila isang malungkot na simponya. Nakita niya ang kanyang asawa na pilit na nagmamakaawa, ang boses nito ay puno ng kaduwagan habang si Doña Aurora ay nananatiling nakatingin ng matalim, tila isang reynang nawala ng trono ngunit ayaw pa ring yumuko. Habang isinasakay si Marisol sa stretcher, narinig niya ang huling sigaw ni Doña Aurora bago ito tuluyang ilabas ng ballroom. Hindi pa tayo tapos, Marisol. Isusumpa mo ang araw na ipinanganak ka. Ngunit hindi na iyon narinig ni Marisol. Ang kanyang huling nakita bago siya isakay sa ambulansya ay ang anino ni Andre na nakayuko sa loob ng police car habang ang ulan ay patuloy na bumubuhos, tila hinuhugasan ang bawat bakas ng dugo at kasinungalingan sa paanan ng mansyon ng mga Monteverde. Sa loob ng ambulansya, muling naramdaman ni Marisol ang isang sipa, isang malakas buhay na sipa mula sa kanyang anak. Sa gitna ng sakit at ng nagdidilim na mundo, isang munting ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ligtas na tayo, anak. Tapos na ang pagtitiis natin. Ngunit sa gitna ng mabilis na takbo ng ambulansya, biglang tumigil ang tunog ng monitor sa tabi ni Marisol. Ang mahabang tunog ng isang tuwid na guhit sa screen ay nagpatahimik sa lahat ng naroon. Ang mahabang guhit sa monitor ay tila isang walang hanggang kalsada patungo sa kabilang buhay, isang malupit na katahimikan na lalong nagpatingkad sa ingay ng ulan sa labas ng ambulansya. Sa loob ng makitid na sasakyan, ang mga medic ay tila mga aninong mabilis na kumikilos, ang kanilang mga kamay ay tila sumasayaw sa ibabaw ng katawan ni Marisol sa isang desperadong pagtatangkang ibalik ang kislap ng buhay. Huwag ngayon, Marisol! Huwag ngayon! Ang boses ni Don Fernando ay basag, ang kanyang mga kamay, na dati ay matatag sa paghawak ng martilyo ng katarungan, ay ngayon ay nanginginig habang pilit na hinahawakan ang malamig na daliri ng kanyang anak. Ang bawat patak ng pawis sa kanyang noo ay tila lason na nanggagaling sa kanyang pagsisisi. Sa gitna ng kadiliman ng kanyang kawalan ng malay, naramdaman ni Marisol ang isang kakaibang kapayapaan. Wala nang sakit. Wala nang boses ni na Doña Aurora at Andre. Ngunit sa gitna ng puting liwanag, narinig niya ang isang mahina, halos hindi marinig na iyak, isang iyak na tila nagmumula sa kailaliman ng kanyang sariling pagkatao. Ang kanyang anak, ang munting buhay na naging tanging dahilan ng kanyang paghinga sa loob ng impyernong mansyon. Sa isang biglang pagpitik ng tadhana, ang tuwid na guhit sa monitor ay muling nabali. Ang mahina ngunit regular na tunog ng pagtibok ng puso ay muling umalingaw-ngaw, kasing tamis ng isang awit ng tagumpay, isang himala sa gitna ng trahedya. Makalipas ang ilang araw, ang puting dingding ng ospital ay naging saksi sa unti-unting pagbabalik ng lakas ni Marisol. Nakaupo siya sa kanyang kama, ang kanyang tiyan ay ligtas at maayos bagaman may mga benda pa ang kanyang mga braso. Ang bawat sikat ng araw na pumapasok sa bintana ay tila isang pangako ng bagong simula. Bumukas ang pinto at pumasok ang isang pulis, kasunod si Don Fernando. Ang mukha ng kanyang ama ay puno ng pag-asa, ngunit may bakas pa rin ng bigat ng mga nakaraang kaganapan. Marisol, may gustong kumausap sa iyo, mahinang saad ni Don Fernando. Nasa labas siya, nakaposas at binabantayan. Sabi niya hindi siya aalis hanggat hindi ka nakikita. Alam ni Marisol kung sino iyon. Ang kanyang puso ay hindi na kumakaba sa takot, kundi sa isang malamig na determinasyon. Papasukin niyo siya, Papa. Kailangan ko itong tapusin. Pumasok si Andre, suot ang kulay orange na uniforme ng bilanggo. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo, ang kanyang mga mata ay lubog at puno ng mga luhang hindi na kayang hugasan ng kanyang mga kasalanan. Ang lalaking dati ay tinitingala ni Marisol bilang kanyang mundo, ay ngayon ay isa na lamang anino ng isang duwag. Marisol, honey? Ang boses ni Andre ay nangangatal. Lumuhod siya sa semento ng ospital, ang tunog ng kanyang mga posas na tumatama sa sahig ay tila isang malungkot na batingaw. Patawarin mo ako. Nabulag ako ng takot kay Mama. Nabulag ako ng yaman. Pero mahal kita. Mahal na mahal ko kayo ng anak natin. Please bawiin mo ang demanda. Gagawin ko ang lahat, magbabago ako. Ito ang golden moment ni Marisol, hindi ang pananakit, kundi ang kapangyarihan ng kanyang pananahimik.
Tinitigan niya si Andre hindi nang may galit kundi nang may matinding awa. Isang awa para sa isang taong hindi kailanman natutong tumayo sa sarili niyang mga paa. Andre, tingnan mo ako, mahinahong saad ni Marisol. Ang pag-ibig ay hindi nananakit. Ang pag-ibig ay hindi nagagapos. Ang pag-ibig na sinasabi mo ay isang malaking kasinungalingang ginamit niyo para ubusin ako. Ang patawad ay maibibigay ko para sa sarili kong kapayapaan. Pero ang katarungan ay kailangang manatili. Marisol, please, I'm the father of your child. Pagsusumamo ni Andre, pilit na inaabot ang kamay ng asawa, ngunit mabilis siyang pinigilan ng mga gwardya. Ang isang ama ay ang unang nagtatanggol sa kanyang anak, hindi ang unang nagtutulak sa kanya sa panganib, matigas na sagot ni Marisol. Simula sa araw na ito, Andre, patay na ang lalaking pinakasalan ko. Ang tanging natitira sa pagitan natin ay ang batas na winalang bahala niyo. Kinaladkad si Andre palabas ng silid, ang kanyang mga sigaw ng pagmamakaawa ay dahan-dahang naglaho sa pasilyo, tila isang masamang panaginip na unti-unting natatapos. Nabalik ang katahimikan sa silid. Lumapit si Don Fernando at hinawakan ang kamay ng anak. Tapos na ija. Nakakulong na rin si Aurora sa isang maximum security facility. Walang piyansa, walang takas. Huminga ng malalim si Marisol. Ang hangin ay tila mas magaan na ngayon. Ngunit habang nakatingin siya sa labas, nakita niya ang isang pamilyar na sasakyan na pumarada sa tapat ng ospital. Bumaba mula roon si Attorney Luis Santos, may hawak na isang itim na folder at isang bungkos ng mga puting rosas. Tumingin si Luis sa bintana ni Marisol, at sa isang sandali ang kanilang mga mata ay nagtagpo. May isang lihim na ngiting sumilay sa mga labi ng abogado, isang ngiting tila may iba pang kahulugang hindi pa alam ni Marisol. Isang taon ang mabilis na lumipas na tila mga alon sa dagat na dahan-dahang humuhugas sa mga bakas ng paa sa buhanginan. Ang simoy ng hangin sa dalampasigan ng Bataan ay may dalang amoy ng alat at kalayaan. Isang malaking kabaligtaran sa nakakasakal na halimuyak ng mga rosas sa mansyon ng mga Monteverde. Sa balkonahe ng kanilang lumang bahay bakasyunan, nakatayo si Marisol habang kalong ang isang malusog at masiyahing sanggol. Si Mateo. Ang bawat munting hagikik ng bata ay tila isang anghel na umaawit, binubura ang bawat alaala ng sakit at tusa na pinagdaanan ni Marisol sa loob ng mahabang panahon. Ang kanyang mga kamay na dati ay nanginginig sa takot ay ngayon ay matatag at puno ng kalinga habang hinahaplos ang malambot na buhok ng kanyang anak. Dahan-dahang bumukas ang pinto sa likuran at lumabas si Don Fernando, may dalang 2 baso ng sariwang juice. Ang kanyang ama ay mukhang mas bata ngayon, wala na ang bigat ng mga lihim na dati ay nagpapahina sa kanyang katawan. Nandito na si Luis, Marisol. Kararating lang niya mula sa Maynila, saad ni Don Fernando habang nakatingin sa malawak na dagat. Pumasok si Attorney Luis Santos, suot ang kanyang pamilyar na ngiti. Ngunit sa pagkakataong ito, wala na ang itim na folder o ang mga dokumentong puno ng kasinungalingan. Isang maliit na kahon ng laruan ang bitbit niya para kay Mateo. Kumusta ang pinakamatapang na babaeng kilala ko, bati ni Luis. Dala ko ang balita mula sa korte. Doña Aurora's final appeal was denied. Mananatili siya sa loob ng mahabang panahon. At si Andre, tinanggihan ng judge ang hiling niya para sa visitation rights. Malaya na kayo ng tuluyan, Marisol. Huminga ng malalim si Marisol. Ang balita ay hindi na nagdulot ng matinding kaba o galit sa kanyang puso. Ang puot na dati ay parang apoy na tumutupok sa kanyang pagkatao, ay ngayon ay naging abo na lamang na tinatangay ng hangin. Salamat, Luis. Hindi ko alam kung nasaan ako ngayon kung wala ang tulong niyo, ni Papa, sagot ni Marisol. You did the hard work, Marisol. You chose to survive, tugon ni Luis, habang pinagmamasdan ang payapang mukha ng bata. Ano ang plano mo ngayon para sa foundation? Bukod sa legal aid, sisimulan na rin namin ang livelihood programs para sa mga nanay na biktima ng domestic abuse. Gusto kong malaman nila na may buhay pagkatapos ng bagyo, saad ni Marisol na may ningning sa mga mata. Ito ang kanyang huling golden moment, hindi ang pagkapanalo sa korte, kundi ang pagkakataong bumuo muli ng isang mundo kung saan ang katotohanan ang pundasyon. Napagtanto ni Marisol na ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang kinalimutan na niya ang lahat. Ang pagpapatawad ay ang pagpili na huwag nang hayaan ang nakaraan na diktahan ng kanyang kasalukuyan. Pinatawad niya ang kanyang sarili sa pagiging marupok at pinatawad niya ang tadhana.
sa pagdadala sa kanya sa madilim na landas. Dahil doon niya natagpuan ang kanyang tunay na lakas. Nahanap na niya ang tunay na kapayapaan. Isang kapayapaang hindi nakadepende sa yaman o pangalan, kundi sa katahimikan ng kanyang konsensya at sa pag-ibig na nagmumula sa kanyang anak. Ang aral na iiwan niya sa mundo ay simple lamang. Ang katarungan ay maaring magtagal, ngunit ang isang pusong tapat at matatag ay hinding-hindi kailanman magagapi. Habang dahan-dahang lumulubog ang araw sa abot tanaw nagkukulay kahel ang langit, tila isang napakalaking canvas ng pag-asa. Niyakap ni Marisol ng mahigpit si Mateo habang pinagmamasdan ang huling sikat ng araw. Tapos na ang gabi ng pagtitiis. Ang bukas ay kanya na malaya at punong-puno ng liwanag. Ang bawat patak ng ulan sa labas ay tila dahan-dahang hinuhugasan. Ang lahat ng bakas ng sakit sa dalampasigan, habang ang munting tawa ni Mateo ang nagsisilbing bagong himig sa buhay ni Marisol. Ang paglubog ng araw ay hindi natanda ng kadiliman, kundi isang pangako na ang bawat sugat ay may panahon ng paghilom. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa pagtitiyaga ninyong makasama kami mula sa simula hanggang sa dulo ng mahabang paglalakbay na ito. Habang isinusulat ko ang bawat bahagi ng kwentong ito, lalo na ang sandaling dugo ang nakatayo si Marisol sa gitna ng ballroom habang hawak ang kanyang tiyan, naramdaman ko ang hapdi ng bawat sakripisyong ginagawa ng isang babae para sa kanyang dangal. Ang mga munting sapatos na asul na kanyang pinanghawakan ay hindi lamang tela at tahi. Ito ang simbolo ng isang pag-ibig na hindi kailanman nagapi ng kasakiman. Ang bawat eksenang inyong napakinggan ay hango sa mga tunay na damdamin at pagsubok na pinagdadaanan ng marami sa atin, na binuo ng may matinding pag-iingat at malasakit. Sa inyong palagay, tama ba ang naging matigas na paninindigan ni Marisol na huwag nang bigyan ng pagkakataon si Andre? O sapat na ba ang paghingi nito ng tawad para sa isang bagong simula? Nais kong marinig ang inyong mga saloobin. Habang pinakikinggan ninyo ang huling bahaging ito, nasaan kaya kayo? Marahil ay abala sa pagluluto, para sa pamilya naglalaba, o baka naman ay nagpapahinga pagkatapos ng isang nakakapagod na araw. Gusto kong malaman ninyo na sa bawat kwentong ibinabahagi namin, layunin naming maging kasama ninyo sa inyong mga gawain. Ibahagi ninyo ang inyong sariling karanasan sa comment section dahil dito ay mayroon kayong mga kaibigang handang makinig ng walang paghuhusga. Huwag din ninyong kalimutang i-like at i-share ang kwentong ito upang maging sulo rin tayo ng pag-asa para sa ibang mga kababaihang naghahanap ng lakas sa gitna ng dilim. Hangad ko ang inyong kaligtasan at ang kapayapaang hindi kayang nakawin ng sinuman. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento ng buhay at pag-asa. Pamagat ng kwento tanikala ng pagtitis ang paglaya ng pusong sugatan. Paunawa ang lahat ng mga tauhan at mga pangyayari sa kwentong ito ay likhang isip lamang na binuo para sa layuning libangin at maghatid ng positibong mensahe.